Shalom Aleichem mga kapatid, Shalom Aleichem. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. And binabati natin yung mga lagi natin nakakasama, yung regular natin nakakasama. Si Brother June Joseph Quijano, saka si Brother Sipiero Minonias, Mystery of Faith, at yung iba pa. Ay, sabi So, ganyan. Galit yung malilit naming dugdug doon sa malaking dugdug. Kasi iba ugali na nakagat na dati yung isa namin maliit. Kaya ganun mga kapatid. So, before that, we will start. Let us pray mga kapatid. Make simple line. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O God, we entrust you this day as we talk about your word and reflect and meditate on it. Speak to us and bless us, and we claim also your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, that says, "For the weapon of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ." Yes, Lord. You ask all these things through Christ our Lord, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yan. Maraming salamat. Meets like. Okay. Yan, may mga 14 na nag-likes. So, ang background po natin is ang Black Nazarene kasi, di ba, next week na po yung Holy Week. Alam naman natin na every time na makikita natin ang imahe ng Black Nazarene ng Poong Jesus Nazareno ay naalaala natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, how the Lord suffered for us, for our salvation. So, puntahan natin ngayon ang Ebanghelyo mga kapatid. The Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. John, chapter 10, verses 31 to 42. Glory to you, Lord. The Jews again picked up rocks to stone him. Jesus answered them, "I have shown you many good works from my Father. For which of these are you trying to stone me?" The Jews answered him, "We are not stoning you for a good work, but for blasphemy. You, a man, are making yourself God." Jesus answered them, "Is it not written in your law, I said you are gods? If it calls them gods to whom the word of God came, and scripture cannot be set aside, can you say that the one whom the Father has consecrated and sent into the world blasphemes because I said, I am the Son of God?
If I do not perform my Father's work, I do not believe me. But if I perform them, even if you do not believe me, believe the works so that you may realize and understand that the Father is in me and I am in the Father. Then they tried to arrest him, but he escaped from their power. He went back across the Jordan to the place where John first baptized, and there he remained. Many came to him and said, John performed no sign, but everything John said about this man was true, and many there began to believe in him. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Yan. So, makikita na natin Kuya Romy, makikita na natin yung sequence ng mga kwento na kung saan gusto na nilang hulihin ang Panginoong Jesucristo. Pero kung naalala natin yung previous na mga readings doon sa John chapter 8 or sa iba pang bahagi na because the hour is not yet come para siya ay mahuli. So, kaya hindi nila sila mahuli-huli at ang dito sa verse 31, ay God bless yang. Dito sa verse 31, ay makita natin dito yung unang-una, nagpulot ng bato ang mga Hudyo. Kasi gusto nilang babatuhin ang ating Panginoon Kristo. Sapagkat kung atras tayo ng isang verse sa John chapter 10 verse 30, ay sinabi ng Panginoon na I and my Father are one. So, ang mga Hudyo, nung marinig nila yun, ay lalo sila nagalit. Kasi previously pa lang, doon pa lang sa John chapter 8, ay sinabi na ng Panginoon doon na I am. Sabi niya, mamamatay kayo sa inyong kasalanan kung hindi kayo maniniwala that I am. Di ba? Doon sa John chapter 8 verse 24. At ilang beses yung inulit yung I am doon sa John chapter 8. Alam naman natin, sa mga Hudyo, sa atin, kung tayo ang makarinig nun at wala tayong background sa Greek, sa Hebrew or Aramaic, sa mga biblical languages, it seems for us na parang wala lang yung I am na yon. Di ba? Parang nagpapakilala ka lang. Parang, di ba, sa mga school, parang kapag bago ka sa school ay mga bata, tinuturuan ng mga teacher, I am, yan, magpapakilala ka. It seems parang ganun lang yun sa atin. Ay, Pablo, Mr. Faith, parang ganun lang sa atin yung pag sinasabing ganun na I am, yan. Pero yung I am na yun, mga kapatid, ay big deal yun sa mga Hudyo kasi naintindihan nila kung anong ibig sabihin nun. Sabi ng Panginoon, before Abraham was I am. Ilang beses yun, balikan nyo yung John chapter 8. So doon din, gusto rin siyang batuhin ng mga Hudyo. Then dito ulit, naulit-ulit mga kapatid. Ay, good morning, Pablo. Kamusta pala dyan sa Japan? Mainit na ba dyan or malamig pa rin? Ayan. So dito sa verse 31, ang mga Hudyo, the Jews again pick up rocks to stone him. Kasi, prior nitong verse 31, dito sa verse 30, ay sinabi ng Panginoon, may init-init na. Sinabi ng Panginoon na sabi niya, I and my Father are one. Ako at ang Ama ay isa. So kung titingnan natin ang tinutukoy ng Panginoon, makikita natin na ang tinutukoy ng Panginoon kung pagtagni-tagniin natin ang nakalagay sa banal na kasulatan, malalaman natin na ang sinasabi ng Panginoon that He and the Father are one in what? In nature. Ang kalikasan ng pagka-Diyos, mga kapatid. Which is, tinatanggihan ng tatlo sa mga relihiyong kilala natin na maging dito sa Pilipinas ay meron. Isang local at dalawang international. Pero kung titignan natin, kung itong John 10:30, sabi na Panginoon, I and my Father are one. Kung pupuntahan natin
ang ibang parte ng kasulatan, ng banal na kasulatan, na lagi nating nababanggit din, nabanggit na natin paulit-ulit ito. So the Lord is allowing it na paulit-ulit para mag-sink in sa atin. Kasi alam nyo ba mga kapatid, na sa araw na ito ay marami doon around the world, marami rin mga tao na ulit-ulit din nila sinasabi that Jesus is just a merely human being. Ngayon dito sa verse na ito, sa John 10:31, sinasama natin yung John chapter 10 verse 30, kumuha sila ng bato sapagkat ang sinasabi dito, tingnan mga kapatid, Jesus answered them, I have shown you many good works from my Father. For which of these you are trying to stone me? Ito ang sabi ng reason. The Jews answered him, we are not stoning you for a good works, but for blasphemy. You are a man. You, a man, are making yourself God. Ayun. So, naintindihan ng mga Hudyo. Binali ba ng Panginoon? What I mean is, may sinabi bang Panginoon? What I mean is, we are one in purpose. Para meron mang ganon? Of course, sinasabi ng iba na ganon, they are one in purpose. Yes, isa sa purpose nila is iligtas ang tao. Kaisa sila sa layunin ng purpose na yun, yung iligtas ang tao. But, they are one in nature. Bakit mga kapatid? Titingnan natin yung ibang parte ng banal na kasulatan. Balikan na natin yung pinag-aralan natin kahapon. Ano sinasabi sa John chapter 1 verse, good morning po. Ano sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yan. Memorize na ito ni Mystery of Faith, sigurado. Diba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. Then sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we see His glory. The glory as of that only Son of the Father. Di ba? Then, dun sa Hebrew chapter 1 verse 3 mga kapatid, kaya tingnan nyo dyan sa Bible nyo, at least kung tingnan nyo dyan, ma-challenge kayo na tingnan natin kung totoo itong sinasabi ni Kuya, ni brother, or sinasabi ko, try nyo. Lalo na kung hindi naman talaga kayo inaalaw or hindi kayo masyado ini-expose ng inyong kongregasyon sa pagbabasa ng Biblia. Try to list it down and study it. Huwag tayong bastang mga para mga elementary grade na first grade or kinder, di ba? Kinder. Pwede na habang nagtuturo yung teacher, wala tayong libro, makinig lang tayo makinig. Pero as you grow as a student, hindi pwede na ang teacher mo lang ang nagbabasa ng Bible tapos basahan ka lang ng basahan. Hindi ganun. Mga kapatid, kaya sinachallenge ko kayo. Then pagdating doon sa Hebrew chapter 1 verse 3, anong sinasabi doon mga kapatid? Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. So you see? Kaya dito sa John chapter 31, John chapter 10 verse 30, nung sinabi ng Panginoon, I and my Father are one, hindi nakapagtataka yun. They are not just only one in purpose to save the humanity, but they are one in nature. Kasi ang sinasabi din sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Then, pagdating sa verse 8, Hebrew chapter 1 verse 8, tinawag ng Ama ang anak na Diyos. Di ba? Basahin niyo yung buong John chapter 1 para maintindihan niyo kung ano yung tinutukoy dyan. Kung ano yung context ng Hebrew chapter 1 verse 8 at malalaman niyo kung sino nagsasalita. Ano sinasabi dyan sa John chapter 1 verse 8? At sa anak ay sinabi niya, ang trono mo o Diyos ay magpawalang hanggan.
Thy throne, O God, is forever and ever. You see, tinawag ng Ama ang anak na Diyos. So therefore, mga kapatid, pagdating dito sa John chapter 10, verse 30, kaya pala sinabi ng Panginoon yun. They are one with God, not only in purpose, but they are one in divinity as God. Eh di sasabihin na naman ng iba, di ba ulit na naman yan, di ba mystery of faith? Sasabihin na naman nila, di tatlo ang Diyos nyo. Doon sa Matthew 28:19, yung basihan nila. Ang Ama, Diyos, ang Anak, Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Hindi tatlo ng Diyos nyo. Ayun nga, Kuya Romy, tatlo yung Diyos niya. Eh, lagi nilang ginagamitan ng mathematical formula. Sabi ko nga, ang Diyos natin is unbounded or cannot be boxed. Hindi maibabox yung Diyos natin sa any mathematical formula. Pero kung minsan, pinapatulan natin yung ginagawa nila, sinasabi nila na 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 3. Yung sa Matthew 28:19. Eh ngayon, ang ginagamit natin, paano ko ang gagamitin pala ng Diyos is 1 times 1 times 1? Equals 1. At the same time, yung Matthew 28:19, hindi sinabi na baptizing them in the names of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi, ang Diyos natin hindi is beyond everything. He is beyond of all His creation, beyond human wisdom. Then bakit ikukulong mo ang Diyos dun sa mathematical formula? O diba? Sa amin hindi ganun. Hindi siya nababound sa mga addition na yan, sa mga mathematical formula. Human, wisdom, nagbigay ng Diyos. Pero hindi siya makukontain diyan. Okay, mga kapatid? Okay. So yun mga kapatid. And then, okay, ito may Muslim tayong kasama. Okay. Anong Muslim? Ano ka, Sunni po ba kayo o Shia? So, hindi mo talaga yan maintindihan kung hindi mo alam kung anong bakit, dahilan. Okay. Ngayon mga kapatid, pagdating din sa Hebrew chapter 1 verse 3 and then Hebrew chapter 1 verse 8. Tapos, ngayon may mga tao na titingnan nyo, merong magko-quote may i-quote nila yung part ng Hebrew. Na ang Panginoong Jesucristo daw, mababa daw yung kalagayan kaysa sa mga anghel. Pero tingnan natin kung ano man sinasabi doon. Mga kapatid, Okay. Okay. Unahin mo natin ito sa Hebrew chapter 1 verse 6, mga kapatid, bago ang verse 8. Di ba kasama yung verse 8? Sabi niya, at nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Oh, you see? Even the Father, pinapasamba niya sa lahat ng mga anghel ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Yan. Then verse 8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanman. Ikaw ay naghaharing may katarungan. Yan. Hinahanap ko yung ginagamit ng iba mga kapatid. Okay. Okay.
Pero mamaya natin babalikan yung about sa anghel. Yung sinasabi na ang Panginoon, tignan mo dito daw. Punta natin. So kaya babatuhin ng mga Hudyo ang Panginoong Kristo? Okay. Ay, yung may Islam dito. Ay, nabanggit ko na yung kanina, hindi mo narinig. Hindi ko na ulitin. Yung sabi niya, kung may Father po at si Jesus po ay anak niya, ilan po ang Diyos. Ay, nabanggit ko na yung kanina, hindi mo narinig. Hindi ko na po ulitin. Hebrew chapter 2 verse 9, mga kapatid, ito dito. Ito yung hinahanap ko kanina. Ito yung ginagamit ng iba, mga kapatid. Na mas mababaw doon kalalagayan ng Panginoon Kristo kaysa sa mga anghel. Pero dito sa verse 6, pinapasambasan ang Diyos sa anghel. You see? Andun sa verse 8, tinawag ng Ama ang anak ng Diyos. Yan. Then dito sa verse 9, daanan natin, singit lang natin ito mga kapatid. Kasi para, ginagamit kasi ito ng iba eh. Sabi niyo, subalit alam natin sa Jesus, bagamat sandaling panahon, pinababa kaysa mga anghel at binigyan ng karangalan at kadakilaan, dahil sa kanyang pagkamatay, dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus may matay para sa ating lahat. Sarilinin mo na lang yan, Brother John. hindi yan yung stand ng simbahan. Okay? Anong sabi dito mga kapatid? Subalit alam natin sa Jesus, bagamat sandaling panahon, pinababa kaysa mga anghel. Ginagamit ng iba na mas mababa daw, hindi nila pinapansin yung sandaling panahon. Kaya kung ikaw kung hindi ka nagbabasa ng Bible, at hinahayaan mo parang daycare ka lang, na until now, parang daycare ka pa rin, hindi ka nagbabasa ng Bible, inaaralan ka lang ng inaaralan ng mga pastor mo, ng tagapagturo mo, may problema yan, mga kapatid. May problema. Yun ang problema, mga kapatid. Kapag inaaralan ka lang ng pastor mo at hindi ka nagbabasa. Ang sinabi dito, pansamantala. Mga kapatid. Bakit pansamantala? Kasi talagang pansamantala naman. 33.5 years lang ang Panginoon Kristo dito sa lupa. Then after His resurrection, He ascended into heaven after 40 days. Di ba? And seated at the right hand of the Father. Yan. So, mga kapatid, that is why hindi nakapagtataka na ang mga Hudyo galit na galit, bakit babatuhin nila ang Panginoong Kristo? Sapagkat ipinantay ng Panginoong Kristo ang kanyang sarili sa Diyos. Kaya siya babatuhin, mga kapatid. Kaya hindi niyo pwede sabihin na hindi. Ang sinasabi dyan sa John chapter 10 verse 30, isa sila sa layunin. Ayun ang quote nila yun sa John chapter 17. Yes, they are one in purpose para i-save yung humanity. But beyond that, mga kapatid, they are one in nature bilang Diyos. Yeah. Yung binanggitan natin, yung Hebrew chapter 1 verse 3, Hebrew chapter 1 verse 6, Hebrew chapter 1 verse 9, and then yung Hebrew chapter 2 verse 9, pansamantalang pinababa kaysa mga anghel. Pansamantala. Sapagkat sinasabi doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, di ba? Inuulit-ulit natin yan. Ano sinasabi doon? Magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos pagko sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. See? Na bagamat siya ay Diyos.
Oh, di ba? Magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Yun yung ibig sabihin ng Hebrews chapter 2 verse 9 na ang Panginoong Kristo ay pansamantalang pinababa kaysa mga anghel sa kalalagayan kasi nagkatawang tao nga siya. Yan. Okay? Kaya ang mga Hudyo galit na galit kasi pinapantay niya ang sarili niya sa Diyos. Kaya babatuhin siya kasi ang pamumuso or blasphemy is equal na dapat nilang patayin. Yun sa kanilang batas. Kasi naglalapastangan ka, nilalapastangan mo ang Diyos. Di ba? Binawi ba ng Panginoon sa Kristo yung sinabi niya na ako't ang amang isa? No, ang ibig kong sabihin ay ganito. We are one in purpose. Nakikiisa ako sa layunin ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Hindi ganun eh. And then, ano pang sinasabi doon sa Colossians chapter 2 verse 9 mga kapatid? Di ba ano sinasabi sa Colossians chapter 2 verse 9? Ang sinasabi doon, sabi niya, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. You see? Ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Take note of the term, naging tao. Kasi, bakit naging tao? Kasi galing siya sa Ama, sandali siyang pinababa sa kalalagayan kaysa sa mga anghel. And then doon sa Hebrews chapter 10 verse 5, paulit-ulit din natin binabanggit yan sa Hebrews chapter 10 verse 5, at nang pumanaog si Kristo dito sa lupa, sabi niya, pumanaog. Ibig sabihin, He came from heaven. Shalom Aleichem, Lance Irving. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Aleichem Shalom. Yun. Yun mga kapatid. And then, kaya nga, kung titingnan natin, maliban dun sa kahapon, di ba sa John chapter 8 kahapon ng Ebanghelyo, then nag-jump siya ngayon sa John chapter 10. Ito naman si Aldrin. Si Aldrin sigurado tinuruan to ng pastor na walang na mahina ang pag-aaral. Yung pastor mo siguro nagturo. Hindi ko lang alam kung pastor ka, Aldrin ang sasabihin ko na mahina yung mag-aaral ng pastor mo diyan. Alam ko yung basihan mo patungkol diyan sa sa John 20. Okay? Ito my brother John, hindi ko na explain. Aldrin, intindihin mo, balikan mo yung Exodus chapter 20, intindihin mo yung original language doon na Hebrew kasi nasulat yun sa Hebrew para maintindihan mo na dalawa ang tinutukoy na imahen doon. Okay? Siguro nakapag-aaral ka rin ng Aldrin. Sige, isingitan natin sa Aldrin. Sa school, ano bang important sa school yung mga picture, Aldrin? Anong relevance ng mga picture sa mga bata sa school? Anong relevance ng mga picture? Anong relevance ng picture ng mga magulang mo, ng mga picture nyo dati na kailangan mong i-store mo sa Facebook mo, di ba? I-save mo sa cellphone mo. Anong relevance ng mga picture? Anong relevance ng picture nyo dati nung bata pa kayo nandyan pa rin sa bahay nyo? Anong relevance nun? Maybe that will answer your question about images. Okay, so, yun nga. So, ibig sabihin, Aldrin, na hindi mo ba alam na ang mga Hudyo mismo ang very temple na Hudyo minatayo ng Diyos ay may mga imahen. Hindi mo yan alam. Pero anyway,
Hindi muna natin talakayin yan, tatapusin muna natin itong ating pinag-uusapan. Kasi yung sinasabi ni Aldrins ay halata na tinuturuan ng sasabi na natin na walang muwang sa Biblia yung kanyang pastor. So, yan, sweet sugar. So, yun yung mga problema nila na ang akala nila, mga kapatid, yung sa Exodus chapter 20, ang tinutukoy doon, ang lahat ng larawan o imahen ay pinagbabawal. So, ibig sabihin lang, every time na mag-open sila ng ganyang discussion, ay na kaagad, palpak na kaagad, mga kapatid. Kasi they are thinking that every images are idols. Kasi kung nag-aral sila ng totoo ng Biblia, hindi nila sasabihin yung ganun. Okay? Bakit? Kung absolutely lahat ng imahen ay pinagbabawal ng Diyos doon sa Exodus chapter 20, remember, sweet sugar at saka Aldrin, paano yun ma-reconcile? Ito, bigyan mo muna kayo ng paano nyo yun ma-reconcile sa Exodus chapter 25 verses 18 to 22? Paano nyo yun ma-reconcile sa Numbers 21 verse 4 to 9? Paano nyo ma-reconcile yun sa 1 King chapter 6? Paano yun ma-reconcile sa Joshua chapter 7 verse 6? Yan, sulat nyo, tingnan nyo, i-reconcile nyo doon. Or else, lalabas na ang Diyos na kinikilala nyo ay inconsistent. Ang Diyos namin kasi consistent Hindi siya mali-mali. Hindi siya yung lumalabag mismo sa kanyang sinasabi. So kaya maintindihan nyo, ngayon, hindi kayo gumagamit ng critical approach method. Kaya makikita nyo na hindi nyo alam. Kasi kung alam nyo yun, dapat i-reconcile nyo yun. Bakit sinabi rito ng Panginoon sa Exodus chapter 20, bawal gumawa. Pero pagdating sa Exodus chapter 25, bakit nagpagawa siya? Ayan, tingnan mo ito. Ayan yan yung rebel to consistent, then purgatorio na naman punta nyo. Layo sa, ganun yung Aldrins at saka sweet potato. Kasi yan, dahilan dun sa kawalang muwang nyo talaga patungkol sa Biblia. Ang ganyan ang style nyo. Kapag hindi nyo kayang hindi nyo kayang gawing sagutin yan kung harap-harapan ang usapan. Basahin mo yung Exodus chapter 25, sweet sugar. Okay, sweet sugar. Mo yun, i-Aldrin at saka sweet sugar. Kailangan, nyo yun, i-reconcile yun. Hindi mo pwede paglaban-labanin ang sinasabi sa banal na kasulatan. Gusto mo, Aldrin, i-up kita, mag-open cam ka, then magpakilala ka kung anong sekta ka. Mag-open cam ka, i-up kita. Gusto mo? I-up kita, mag-open cam ka, mag-uusap tayo ng about dun sa images. Kahit dalawa pa kayo ni Sweet Sugar, gusto nyo? I-up ko kayo, mag-open cam kayo. Okay? Sweet Sugar, tsaka Aldrins. Gusto nyo pag-usapan natin yung patungkol sa sinasabi yung topic. Open cam kayo, ngayon, i-open ko kayo. And then, pakilala kayo, and then kung anong sekta nyo. Sige, okay, Sweet Sugar. Okay, open cam I'm MCGI. MCGI ka lang pala Ikaw, Sweet Sugar, ano ka? Okay. Hindi isang talata. Ang pag-aaral patungkol, ka pala pareho lang pala kayo mga sulpot lang kayo. Tatag kayo ni Manalo, tsaka tatag kayo ni Soriano. My goodness. Saka ni Manalo. Kayo muna mag-usap dalawa. Ano yun? Kaya nga, nasa Bible kasi. Kaya sa Bible, ayaw mo naman
Ayaw mo naman tawag dito. Yung nasa Bible nga, natural. Wala namang magkakaiba sa ink. Ang ink sa Bible din eh. Gano'n naman talaga, Sweet Sugar. Kasi dapat kayo muna mag-usap dalawa. Sino ba sa inyo dalawa ang totoo bago kayo humarap sa amin? Sweet Sugar. I-resolve nyo muna yung issue nyo. Sabihin nyo. Kasi dalawa yung sinasabing iglesia na sa Bible. So, ibig sabihin nun, tumutukoy yun sa inyo, yung Roma 16:16 sa Inc. 1914. Tapos, yung 1 Timothy 3:15 ay tumutukoy sa MCGI. Ha? Gas-gas na kasi yan, Sugar. Yung Revolto na yan. Gas-gas na yan. Kahit central yung nga Inc. di ba? Sa central yun, di ba? Meron kayo doon tanso na imahe ni Felix. Yan. Hindi yan malayo, Sugar. Promise, hindi kayo diyan. Hindi kayo, wala kayong alam patungkol diyan. Okay, mga kapatid. So, Mystery of Faith. Duwag, sabi ni ni Sweet Sugar, duwag daw, sabi ni Sweet Sugar. Sweet Sugar yung, sige, alib na kayo. Sweet Sugar, yung paksa nyo kasi na yan, gas-gas na yan eh. Para Revoltology. Halata na ang akala nila ay straight to the point. Ang straight, hindi kalye. Aldrin, so dyan pa lang sa spelling mo, mali na agad. Ang straight is T-R-A-I-J-H-T. Straight. Hindi straight na, na kalye. Aralin mo muna yung, mo. Wag na, Aldrins. Agharap na lang kayo ni Jared, okay? Okay, mga kapatid. So, ang Ebanghelyo ngayon, yung nire-raise kasi na ng mga topic, mga kapatid, gas-gas na. Kumbaga, so although, dapat din sana natin kahit paulit-ulit naman, pinapatulan naman natin yan. Pinapatulan naman natin yan. Jason, na lang? Mga pare mo na lang yung itanong about sa penitensya. Dati ang penitensya naman kasi hindi naman yan big deal. Kaso lang, private, they are doing it privately. Hindi na dapat yan ipinapakita kasi kahit dati si Saint Francis of Assisi, rin siya, talagang sinasaktan niya rin yung sarili niya kapag inaatake siya ng kalaswaan ni Asmodeus, sa espiritu ng Asmodeus. So ang ginagawa din dati ni Saint Francis ay sinasaktan niya rin yung sarili niya, pero he is doing it privately. Yung mga roses na matinik, ginugulungan niya raw yun pag inatake siya ng kalaswaan. Yan, not big deal yan kasi kumbaga parang nila yun sa sarili nila. Pero private lang, hindi naman dinidisplay kasi personal yun eh. Pero ang yung pag sinasabing sasaktan yung sarili, magpapako sa cross, it's not anymore na dapat nating gawin. Ang penitensya nating gawin ngayon is kung gusto mo talaga, hindi mag-fasting ka, mag-prayer and fasting ka, and go to the sacrament of reconciliation. Yun lang yun. Hindi na necessary na katulad ng ginagawa doon sa Pampanga. Hindi naman yung sanction ng simbahan. At the same time, ginagawa nila yun. Ang purpose nila is parang sa views, may mga vlogger kasi na kinukuhan, pinapanood, ganun. Yun.
Hindi naman Aldrin sa ayaw ko. Kaso lang yun nga sabi ni na Brother Romy, na Mystery of Faith, gas-gas na po yan, araw-araw na namin yung tinatalakay. Marami na po mga debate about that. At yung debate niyan ay kalaunan, ay hindi na kayo magsistick dyan sa images na yan. Kasi ibig sabihin lang nun, bakit hindi namin kayo pinapatulan? Kasi kumbaga sa parang lumang tugtugin na yan. Lumang tugtugin na yan, mga kapatid. Kumbaga sa gas-gas na yan, araw-araw na namin yan pinag-uusapan. Kapag pinag-uusapan yan, sa totoong usapan, hindi po yan tatagal. Kasi sa inyo, ang pagbabasa nyo ng Bible is, pinipili nyo lang kung ano yung gusto nyo paniwalaan. Yung instead na i-reconcile nyo, ay hindi nyo i-reconcile, pinaglalaban-laban nyo. Ang makaliligtas lang na reliyon ay Iglesia ng Diyos. Ito sigurado to, member to ni MCGI. Okay. Member ng MCGI ito, mga kapatid. Ito si Kawikaan 15.3. So, member ng MCGI yan. Ayan, meron na si Aldrin. May kasama ka na. Okay. Balikan natin ang Ebanghelyo. So yun, mga kapatid, na ang Panginoon Kristo ay ipinapakilala niya na siya ay Diyos. Kaya nga, babatuhin siya ng mga Hudyo kasi naintindihan nila ang ano ang ibig sabihin ng Panginoon Kristo. Ipinapantay niya yung sa kanyang sarili sa Diyos. Naintindihan ng mga Hudyo yun. Kaya nga siya babatuhin. Ngayon, sinabi ng Panginoon kasi, sinabi niya, I and my Father are one. And then, anong sinasabi? Sabi niya, so John chapter 10, verse 31, sabi rito, maraming mabuting gawa mula sa mga pinapakita ko sa inyo. Alin sa mga ito ang dahilan ba at ako'y inyong babatuhin? Verse 33, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Oh, you see? Kasi pinapakilala ng Panginoon Kristo yung kanyang sarili as Diyos. Ako at ang Ama ay isa, mga kapatid. Yun nga, binanggit na natin kanina yung mga parallel verses, yung mga cross references natin, yung John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14, and then yung Hebrew chapter 1 verse 3 and then verse 6 and then verse 8, then doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 6, then verse to 8, and then doon sa Colossians chapter 2 verse 9, and then doon sa Titus chapter 2 verse 13, mga kapatid. Doon sa Titus chapter 2 verse 13, ano sinasabi doon? Ano sinasabi doon, mga kapatid? Sa Tito, okay, sabi rito, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. So you see, mga kapatid. And then pagdating dun sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8. Ano sinasabi dito sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8? Okay. Pakatandaan ninyo, darating siyang mga nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagliran, dahil sa kanya iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Ngayon nga, amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. You see, mga kapatid, at siyang darating. So you see, siyang darating. So ang sinasabi doon sa Titus chapter 2 verse 13 na sinasabi dito ni San Pablo, ang sabi niya, balikan natin, mga kapatid, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos
at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. So, babalik ang Panginoon sa Kristo. At sa kanyang pagbabalik, kasama niya ang kanyang mga anghel din sa 1 Thessalonians chapter 4, di ba? And then, ito nga, yung sinasabi sa Revelation, sabi niya, pakatandaan ninyo, darating siyang mga nasa mga lapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang tagiliran, dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi. Magkagayon nga amin. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapagyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. You see? Mga kapatid, siyang darating. At yung darating na tagapagligtas, Diyos at tagapagligtas na sa Jesucristo. So, tama lang na sasabihin ng Panginoon na ako at ang Ama ay isa. Hindi lamang sa layunin sila nagkakaisa, kundi in their nature as God. Kasi sinasabi nga nun, sapagkat ang buong, sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya ay naging tao. Then sa Hebrews chapter 1 verse 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. You see, mga kapatid. So hindi lang, kasi ang sasabihin nila yung John chapter 10 verse 30, ay naintindihan nga ng mga Hudyo Ipinapantay ng Panginoon ang kanyang sarili sa Diyos. Sila nakakaintindi. Naintindihan nila, kaya nga babatuhin nilang Panginoon sa Kristo. Ay, sasabihin nila, ay layunin lang yung tinutukoy. Nang lalayunin, isa, siya at ang Ama ay isa sa layunin. Yes, they are one in purpose, they are one in goal to save us. Maliban doon, sila ay isa sa pagka-Diyos. Yun nga, mga binanggit na natin mga verses sa Bible, mga kapatid. Ang linaw nun, di ba? Sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. Sige nga. Okay? Takas pa more. Sabi ni Kawikaan, alam niyo sinusumpa ng Ama na sa langit ang mga ayos sa mundo sa salita ng Ama na sa langit. Alam mo, Kawikaan 15.3, ang sekta niyo tatag lang ni Ginoong Ile Soriano. Kung talagang totoo kang naniniwala sa salita ng Diyos, ay sinasabi sa Matthew chapter 12 verse 30. Ano sinasabi sa Matthew chapter 12 verse 30? Ang sabi ng Panginoon Kristo, sabi niya, ang sino mang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang sino mang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. Nagkakalat. Okay? Pagdating sa Matthew chapter 16, verse 18, ano sinasabi ng Panginoon doon sa Kristo doon? Upon this rock I will build my church. Siya yung nagtatag ng kanyang iglesia. At hindi dapat ang taong nagtatag sapagkat kung tao ito'y walang kabuluhan ayon sa sinasabi sa Psalm 127 verse 1. Maliban ang Diyos ang nagtayo ng isang sambayan, walang kabuluhan ang itinayo ng isang panday. So therefore, yung sekta niyo, walang kabuluhan yan kasi tao lang yung nagtatag. Intindihan mo naman yan. Ang Inc. 1914, sino nagtatag? Si Manalo. Kayo, itinatag ni Ginoong Ile Soriano. Di ba? Out of his desperation, na hindi siya yung ipinamana sa kanya ni Perez, yung haligi at suhay na iglesia.
Okay. Saan si Aldrin? In-invite kita, Aldrin, ah. In-invite ko si Aldrin, eh. Ay, Aldrin, saan ka na? Yan. Okay, Aldrin, open cam ka. Ito lang ang tanong ko sa'yo. Hindi. May Balikan katanungan lang ako. Sagutin mo muna tayo lang dun ng sa... maayos. Hindi, balik Ano muna lang tayo. naman? Sige, Balik muna tayo ikaw dun muna. sa concern mo kanina. So, sinasabi mo ba doon sa Exodus chapter 20 na lahat ng mga imahen ay bawal ng Diyos? Yun ang sabi ng Diyos eh. Bawal naman talaga Okay. eh. So, bawal lahat. Lahat bawal. At ang lahat ng imahen ay may tuturing ba na Diyos-Diyosan? Ano? Lahat ng imahen, unang sagot mo, sinagot mo na lahat ng larawan ay pinagbabawal ng Diyos ayon doon sa Exodus chapter 20. Ngayon, ang Kasi, ikalawang brother, tanong. Okay, sandali. Ang ikalawang tanong is, so lahat ng imahen ni pinagbabawal ng Diyos gawin. bawal naman talaga. Okay, sige. So, since sinabi mong bawal, lahat ng imahen may tuturing na Diyos-Diyosan at pinagbabawal ng Diyos na bawal gawin. Bawal naman talaga yun sa Diyos. Okay. Di ba ang sabi Okay. niya, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Okay. Ibang Diyos pa lang tinutukoy doon eh. Puntahan natin Exodus 20, Aldrin, ha? Kasi yun yung concern mo kanina. Eh. May Puntahan pababasa natin. din ako sa'yo. Hindi, basahin natin lahat. Sige lang. Basahin natin lahat, no? Kasi MCGA ka, no? So, dapat, basahin natin lahat. Hindi natin pwede i-set aside. Dapat i-reconcile natin yung sinasabi natin. Okay. Sa Exodus chapter 20, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ibang Diyos. Okay. Sino ba yung binabanggit sa Biblia na Diyos sa Bible? Halimbawa, example. Ano? Sabi dito, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Magandang balita Biblia ang ginagamit ko. Halimbawa, sino yung Diyos na binabanggit sa Bible? Tatanungin kita. Katulad ng mga Baal. Si Baal, okay. Yan, very good. Okay, huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa langit, nasa himpawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibuguin. Parurusahan ko ang lahat ng ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. So, ang tinutukoy dito pala ay mga larawan ng Diyos-Diyosan. Yun ang binanggit mo na kanina si Baal. Diba? Ang iba pa, si Astarte, si Asherah, si Dagon, si Molech. Sino pa ba yung na-miss ko na i-mention? So, yun yung larawan na ipinagbabawal. Huwag sambahin sila. So ngayon brother. So ngayon, yung gawa pala ng kamay ng tao. Halimbawa, yung mga nakikita mo. Gawa Okay. ukit ng tao. Okay. Gawa ng yan, tao. Okay. Hindi ba ano yan? Hindi ba Okay. Diyos-Diyosan yan? Bakit sila ano? Wait lang. Sandali. Okay. Kung ang isang bagay kinikilala mo na Diyos, maging Diyos-Diyosan siya kasi ang totoong Diyos lang ay yung lumikha ng langit at lupa. Magiging Diyos-Diyosan. Pero take note, puntahan natin sa Exodus 25. Buksan mo yung Bible mo dyan, Alvin. Sige, Hindi nakaano pwede naman na ako. lalabas, brother. Kapag ang pag-intindi mo ng Bible is, halimbawa, mag-stick ka lang dito sa Exodus chapter 20, pero hindi mo yan reconcile sa other passages ng Scripture, ano yung laban? Ang labas niyan, parang sabong. Hindi ganun ang pag-intindi sa Bible. Okay, puntahan natin sa Exodus chapter 25. Kasi kung kanina, sa sagot mo kanina, foul na kagad yung unang tanong ko. Kasi pagdating dito sa Exodus chapter 25, verses 18, ito sabi. Gumawa kayo ng isang kabangyari sa akasya, 45 pulgada ang haba, 27 ang luwang, ganun din ang taas. Babalutin ninyo ito ng lantay na ginto sa loob at labas ng mga labi. Naman ay kalupkupan ninyo ng muldurang ginto at gagawa rin kayo ng 4 na argulyang ginto na ikakabit sa 4 na
paa ng kaban. Okay, punta rin sa verse 18. Lalagyan mo ng 2 kirubin. Ang tanong sa iyo dito sa Exodus 25, sino nag-utos dito? Hindi naman yan inutos kay Moises eh. Para sambahin ng tao eh. Okay. Pinagawa lang Ang naman ng Diyos yan. Okay, Para, so you see, nag-gets mo yung sagot mo kanina, sabi mo bawal gawin. Ang gusto Hindi, ko ipalabas ang dito. point ko dyan, walang inutos ang Diyos na sambahin. Pero ang Okay. point ko lang din, dun sa mga Hindi. Baal. Sa unang About din sagot mo sa- kanina, sinasabi mo na bawal. Kung ang tinutukoy dito sa Exodus chapter 20, kaya nga balikan natin ang Exodus chapter 20. Kung babalikan natin ang Exodus chapter 20, kung ang lahat ng larawan ay pinagbabawal doon, pagdating dito sa Exodus 25, the same God commanded kay Moses na gumawa ng 2 imahe ng kerubin. Ngayon ang tanong, ang Diyos mismo lumabag ng kanyang kautusan? O iba yung tinutukoy na larawan o imahe sa Exodus chapter 20? Diba? Maintindihan mo yan. Ibig sabihin, hindi lahat ng larawan ay pinagbabawal ng Diyos. Ang ipinagbabawal ng Diyos na larawan, iyaong sinasabi sa Exodus 20, ay larawan ng mga Baal, ng mga Astarte, ng mga Asherah, ni Molech, ni Dagon. Because those are idols. Kasi alam ko, nababasa mo yun sa Exodus chapter 32. Di ba? Doong si Moses nasa bundok ng Sinai. Di ba anong sinasabi ng mga tao kay Aaron? Wait lang brother. So brother, yan palang mga revolto nyo, di pala bawal. Hindi. Kasi dito mismo, ang Diyos mismo, nagpagawa ng larawan. Pupuntahan pa natin yan, mga kapatid. Pupuntahan Alam mo, natin yan. alam mo ang ginawang larawan ng ginawa ng Diyos, hindi naman yung para sambahin ng tao. Oo. So, may nakita ka na bang... Walang inutos doon sa tawag dito, inano ni Moises sa Diyos. Oh, you see? Kanina ang tanang sagot mo sa akin nung una tayo nag-uusap, sabi ko lahat ng larawan pinagbabawal. Ngayon pagdating dito, hindi naman inutos ng Diyos na talaga hindi namin sinasamba kasi hindi namin kinikilala ang Diyos. Pero pagdating sa Exodus 32, nabasa mo ba 'yon? Sigurado nabasa mo 'yon. Nabasa mo 'yon, hindi pa? Nabasa mo yung Exodus 32? Hindi, tapusin mo na natin. Kasi kailangan ma-resolve natin yung isa-isa. Hindi natin pwede pag-ispadahin yung Word of God. Kaya na kailangan i-reconcile natin to. Yan yung isang paraan sa pag-intindi ng Bible, Aldrin. Bakit hindi naturo yan sa inyo ni Brother Eli? No, brother. Tinuro sa amin yan, brother. Ang ano lang dyan, ang point lang dyan, di ba? Sa inyo may revolto. Dapat, pag nanalangin ng isang Katolik, direct sa Diyos kasi espiritu ating Diyos. Hindi siya imahe kasi ang Diyos hindi naman natin nakikita eh. Okay. Halimbawa, yan si Jesus. Hindi mo na natin nun. Wala, sa worship, hindi mo na tayo doon. I-resolve mo na natin yung patungkol sa imahen. Yung sinabi mo kanina, ngayon, sinasabi mo ngayon na dito pa lang sa isang reference natin, yung cross-reference natin, sa parallel natin, yung pinag-usapan natin, so sinasabi mo na hindi pala lahat ng imahen pinagbabawal. Kasi ang Diyos na nagtuturo dito eh. Isa na yung sa point. Hindi pala lahat ng larawan ay pinagbabawal ng Diyos. Kung ipilit mo na ipinagbabawal, then lalabas, parang sampal ito sa harapan ng Diyos na sinasabi natin sa Kanya na inconsistent God siya. Sinabi mo sa Exodus 20, bawal. Bakit pagdating sa Exodus 25, nagpagawa siya? Kaya ka ba doon na sasabihin ng mga hindi sumasampalataya? Nagpagawa nga ang Diyos, pero hindi naman niya sinabi sa mga Moises na para sambahin. Naiintindihan mo ba yung nakasulat doon? Ayan na, hindi mo maintindihan kasi kanina sinabi mo na hindi pinagbabawal. Ngayon, nung meron pala ditong reference, nagpagawa ang Diyos. Alam mo ba kung saan nilalagay itong kaba ng tipan? Di ba? Alam mo yan. May ano ko sa talata. Sa Holy of Holies. Hindi, i-resolve mo na natin to. Okay, pagdating sa Exodus, sa Numbers 21, sa 32, sinasabi ko pala, tanungin ko muna sa iyo, nabasa mo na ba yung Exodus chapter 32? Nabasa mo na, hindi pa? Sige. Hindi, kita tanong kasi nabasa mo na yung Exodus 32. Hindi pa. Okay. Sa Exodus 32, kung babasahin mo yun doon, mga tao nagreklamo kay Moses. Sabi niya Moses, Aaron din na namin alam nangyari kay Moses. Sabi niya, igawa mo kami ng Diyos na mangunguna sa amin.
igawa daw sila ng Diyos. Then, nung nagawa ni Moses, ni Aaron yung buyang ginto, ano sinasabi niya? Hear, O Israel, your God who brought you out from the land of Egypt. Basahin mo yung Exodus chapter 32. Wait lang. See? Isulat mo na lang muna yan. Isulat mo na lang muna yan. Para maintindihan mo na hindi pala lahat ng larawan ay pinagbabawal ng Diyos. At hindi pala lahat ng larawan ay may tuturing ng Diyos-Diyosan. Doon sa Exodus chapter 20. Kasi ang binanggit nga mo kanina na example ng Diyos-Diyosan si Baal. Sapagkat si Baal ay talagang kinikilalang Diyos ng mga Israelita, ng mga Hudyo. Si Molek, si Dagon. Kinikilala talaga nila ng Diyos. Yung guyang ginto sa Exodus 32, talagang kinilala nila ng Diyos. Diri mo? Oh, pagdating dito sa Numbers 21 verse 4 to 9, isa pa ito sa reference na nagpapatunay na hindi lahat ng larawan ay pinagbabawal ng Diyos. Di ba? Anong sinasabi dito sa Numbers 21 verse 4 to 9? Nagpagawa siya na. So kung bawal ang lahat ng larawan, base sa Exodus chapter 20, lalabas na ang Diyos ay isang inconsistent na Diyos. Aldrin, nag-alarm na. So, hindi na ako magte-take so long. Yan. And then, isa pa, i-up ko na lang si Brother June. Brother June, i-up kita. Ikaw na lang muna mag-kausap kay Brother. Okay. Pero ako muna, Brother June, ha. Sandali lang, Brother John. Pagdating sa 1 King chapter 6, Aldrin, nabasa mo na ba yun? Sige. Ano yung pakinggan kita. Sige. Isulat mo na. May ano din, may talata din akong iano sa'yo. Hindi nga, ang style nga bro, alam ko na yan na may mga talata, pero ang tinutukoy dyan... Ang ano ko lang. Sige, ano mo lang. I-open mo lang sa akin. Hindi mo pwede pag-specifadahin. Lalabas ka ang context, intindihin mo yung context. Hindi pwede na, kukontrahin mo mismo ang Diyos kasi nagpagawa nga siya ng larawan, pero anong yung pinagbabawal ni sa Exodus 20? Yung mga larawan ng Diyos-Diyosan, binanggit mo na nga. Numbers 21 verse 4 to 9. Then basahin mo rin yung 1 King chapter 6. I-reconcile mo yan sa mga talata mo. Sino yung tinutukoy dyan? Okay. Pagdating dito sa Ezekiel 41, kasi nag-alarm na, brother dyan, usapin mo na lang si Juan. Kayo na muna kasi mag-ano ako pupunta sa trabaho. Sa Ezekiel 41 verses 17 to 19. Ano siya dito? Sinasabi dito, ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintaas ng palma na kasintaas ng pinto at may ukit na larawan ng palma at kirubin. Salitan ang larawan ng palma at kirubin. Bawat kirubin ay may dalawang mukha. Isa ay mukha ng tao, mukha naman ng leon ang isa. Ang mga ito ay magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palma. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. At makikita mo pa rin yan doon sa 1 King chapter 6. Basahin mo doon. So, ibig sabihin, dapat makita mo yan, maintindihan mo na hindi pala lahat ng larawan ay pinagbabawal ng Diyos. At hindi pala lahat ng mga larawan ay may turing na Diyos-Diyosan. Yun yung sinasabi sa Exodus chapter 20. Ang kinakailangan lamang natin intindihin kung ano yung sinasabi doon. So, sorry, pero Brother John, ikaw muna magkausap kay Aldrin kung ano kasi alis na ako. Sandali, yung charger mo. Okay. So, kayo na muna. Aldrin, at least thank you. Si Jared pala, nabalitaan mo na yung dating MCGI nyo rin na member, tapos yung isang member na 1 year ng MCGI member. Hindi naman ano yun. Hindi naman totally talaga MCGI yun. Muntikan na mag-MCGI. Talaga na. Nag-MCGI na talaga yun. Aldrin, maghanda ka. Okay na muna, ano? Sige, tay. Okay, kamo naman up mo, brother. Ikaw, brother, si ano? Pero, okay, kayo na muna ha, mo usap-usap. Huwag kayo mag-away ha. Tanong ako, Aldrin. Huwag kayo mag-away ha. Huwag kayo mag-away. Good morning, bro. Sige. Huwag kayo mag-away ha, kasi post ko sa Facebook. Sige. Hey, brother Aldrin.
maayos lang, may Kasi hindi naman. naman kasi absolute yan, Sino ang brother. Diyos Post ninyo, mo sa Alvin? Facebook to, sige kayo. Isa-isa lang, isa-isa lang. Unang tanong, sino ang Diyos ninyo? Sige, kayo na muna. Okay, God Yung bless Diyos po Ama sa lahat. langit. Sino? Sino pangalan? Yung Diyos Ama sa langit. Sino ba ang Wala. Diyos natin? Di ba? Ibig sabihin, isa lang? anon ang Diyos ninyo? Anon? Paano Walang naging pangalan? anon? Sino si Kristo sa May inyo? Diyos kami, yung Diyos Ama. Maraming talata sa Biblia na Teka Ay, muna, Diyos na ako. tanungin kita. Sino si Kristo sa inyo? tagapagligtas. Tagapagligtas. Diyos siya hindi. Kasi may nakasulat doon, ako at Ama ay isa. Teka muna. Si Jesus, Sagutin mo muna ang namin tanong Diyos. ko. Sagutin O mo yun muna nga, ang tanong ko. kilala din namin Diyos. Si Kristo ba Diyos hindi? Diyos. O Diyos. Diyos pala eh. O Bakit? ano ton? Si Kristo saan galing? Ano ton? Si Kristo saan galing? Siyempre, sama. Saan ba galing si Kristo? Siyempre, sama. Ano ba yung verbo? Okay. Pareho tayong ano, pareho Ang ama tayo. ba? Ang ama ba at ang anak? Pareho hindi. Ano ba sabi ni Jesus, di ba? Viewpoint ng ano Isa eh. sila. Ang viewpoint Alvin. natin pareho lang. Pero Ito, pagdating sa sagutin mo ng Espiritu ayos Santo, sa Alvin ha. Sino ang founder ng Iglesia ni Cristo? Sino ang founder ninyo? Dating daan, Hindi dating naman daan. hindi naman ako ay Dating insane. daan. Sino ang founder ninyo, Alvin? Asikaso muna ako, asikaso muna ako mga kapatid. Kasi alas 7 na. Ang Sino ang nagtatag sa, founder ninyo? ang nagturo sa amin, si Brother Eli. Kilala mo naman siguro yun. Brother Eli. Si Eli ba Diyos? Hindi. Bakit ganyan ang tanong mo? Hindi. Siyempre, hindi namin Diyos yun. Anong O, tanong hindi yan? naman Diyos. Eh, bakit naniwala ka kay Eli? Kay Kristo, hindi. Kaya nga nag-aral ng ano eh. Kasi pupost ko to sa Facebook, Ano maging sabi mainahon niya lang eh? kayo. Okay, bye-bye. Tanong yan. Oh. Relax lang mga Sagutin mo ako, brother. Aldrin. Hindi mo ako sinasagot eh. Huwag kang Sinasagot na nga magpatanga-tanga. kita eh. Hindi ako nagpatanga-tanga. Oh. Sabi ko nga sa'yo, kaya nga nag-aral ng Bible scholar eh, para pakinggan ng tao eh. Oh, Ikaw ba? pakinggan Oh, ta- katoliko ka. Ikaw, katoliko Oh, ka. ay, Sino ba? pinag-aralan mo ba ang Diyos? Sino ba pinapakinggan mo? Oh. Sino Di ba, yung pakinggan mo? pare din? Di ba? Sino pakinggan mo? Si Soriano. Ha? Nakinig ka Brother. ng Soriano. Kay Brother, Kristo, hindi ka alam mo, nakinig. alam mo ang Bible, kung walang magsasalita, paano natin malalaman? Di ba? Ang hirap sa inyo eh. Kaya ginawa mong Hindi ebidensya ang mahirap Bible eh. yun. Bible lang is tayo. not an evidence. Ano lang tayo. Hindi Alayo ebidensya naman ang Bible. ano mo, dapat sa Bible ka umaano, kumukuha ng Hindi talaga. ebidensya ang Bible. Yung pagtatalo, Madel. Ako. Ako bro, ako bro. Yung sinasabi ko lang na pwede naman mag-usap na hindi naman nag-aaway. Ano lang, At least para Hindi naman away yung kasi siya, bawal sinasagot ko sa lang ano. siya. hintayin natin ang sumagot yung isa't isa. Pinagbabawalan naman Tanungin sa mo, Biblia yung sagutin mo muna, pagkipag-diskusyon Alvin. na walang Hindi man kabuluhan. away ang ating So ito. may kabuluhan naman yung Hindi natin pinag-uusapan. sadya na Ang Ginagawa pinag-uusapan, kasi pinaka main nag-away. topic kanina is about Hindi, Tanong, wala sa akong imahe. wala mo. akong anong mag-away. So, Sinasagot sana lang muna kita. i-resolve muna yan, Brother June, Kuya Romy, Aldrins, yung patungkol sa ganon. Yun, na-lay down ko na ngayong yung mga foundation kanina na kung totoo, kung tignan natin, kung tutuusin, ay hindi pala lahat ng larawan ay pinagbabawal. Balik tayo sa Revolto. Yun yung ano. Ay, si Alvin walang malalaw. Balik tayo sa Revolto. malalaman. Balik tayo sa Paano Revolto. Kasi yun ang question ni Brother paano Aldrin. magkakaisa tayo kung hindi tayo muna magkakaintindihan sa for a certain topic. So hindi tayo talaga magkakaisa doon. Yun talaga ang point doon. Doon yung Yes, pagkakaisa na sinabi mo. sinasabi. tanong ko nga, Ano naman Aldrin. talaga yung Kapanalig lahat nyo ng kasi. Panginoon sa Kristo Di doon ba sa yun? John Brother Aldrin. chapter 17, di ba yun yung Sagutin ko prayer sana niya, tama, that they pero may be one. bakit Kasi ganun? ang Panginoon sa Kristo ay nagtayo lang ng isang iglesia at hindi marami. At yung iglesia na yun ay Open cam. nanatili mula nung una hanggang sa kasalukuyan at hindi ito natalikod. Kaya lahat ng mga sekta at denominasyon na itinatag ng tao ay walang kabuluhan base sa Psalm 127 verse 1. So, Brother John, Kuya Romy, kayo na muna mag-usap. Sige. Ano na lang? Brother Aldrin, Mabuti ka pala dyan. bago Kuya ka John, mag-MCGI, may ano aircon kang ka pala dyan. dati? Panahon tag-init ngayon. Hmm? ano ka dati Out galing? muna ako kasi alas 7 na po. Alam mo naman. Ano? Sige bro, ingat lang, ingat. Balik ka uli ah, agad. Okay. Isa din Brother ako- Aldrin, isa din ano ka ako- dati, bago ka Kung mag-usap mag-MCGI? kayo, may nahon lang kung Isa kayang din akong, may ano, nahon.
Isa din akong Much better. kapanampalataya nyo dati. Isang katuloy Ah, yung may Paro nauna tayo, lang. dati rin yung, Minsan talagang- paro tayo. Kapag matigas Naging na rin ulo ako kasi maging kailangan, minsan MCGI. talagang pinakailangan din yun na yan. Kasi nangako rin Pero kung minsan hindi may iwasan si Brad na Eli. tataas yung Ganyan, ano natin. good morning, Cedric. Yung pressure natin kapag ayaw Ay, makinig. Cedric. Ito kasi, Kayo lang muna, Brother Jun, ha? sige, yung sige, ano na lang, brother. i-resolve Sige, muna yung ingat ka, patungkol ingat sa ka, imahin ingat. na Balik ka natin. agad. Actually, yung Sige. imahin na yun, patungkol sa imahin na yun, resolve Oo. na yun. Okay, so natin yung problema ni Alden tungkol sa Rebulto kasi naman yung parating inano ng mga taga MCGI, taga INC, yung Rebulto. Ngayon kasi sabi niya urarawan yung sa Exodus 20:22, yung binabanggit sa kanina. Alam mo, Adrian, dati na ako nakikinig kay El Soriano. Ngayon, nung pinag-aralan ko, kasi bago ko lumipat siyang sekta, pinag-aralan ko muna yung ating pananampalataya. Nakita ko yung mas marami dapat tayo pag-aralan. Ang ginagawa ni Ka Eli, binibiti niya yung iba, hindi tinuturo lahat. Yung Rebulto, ito baka di mo pa nababasa to, yung Isaiah 19:19. Sige, basahin mo. Nabasa mo na ba yan? Sige, basahin mo. Sige, buka tayo yung Bible, ha? Isa pa, Aldrin, si Soriano, walang Biblia yan. Walang sariling Biblia yan. Wala naman talaga siya sa sariling Biblia. Yung binabasa niya, yung O bakit Bible na magbibati binabasa ka? mo. Bakit magbibati ka sa Biblia? Wala palang sariling Biblia. Wala nga. Kaya nga sabi ko, may binabasa siyang Biblia eh. May binabasa siyang Biblia. Ano naman? Anong Biblia yan? Biblia ng Batman? Biblia ni Batman? O, tignan mo. Tignan mo yung mga ganyang ano mo. Tawag Tawag anong nito? tingnan mo? Yung mga ganyang... Magklaro ka, wag kang mga magsinungaling. mga ganyang salita mo. magsinungaling. Maano ka, mainit ka masyado. Hindi naman ako Legit mainit yan, ka. sabi ni Brother Jun. Legit yan kasi yung wala kayong Bible talaga, totoo yun. Ang Catholic, ang dahilan sa Catholic, mayroon tayong Bible. Remember that. Legit yung sinasabi ni Brother Jun. Although medyo mainit lang si Brother Jun, pero totoo yan, wala talaga kayong Bible. Mainit. Bigyan mo ng ano yung sarili mo. Yung bang, ano lang, relax lang. Mukha mo nga, hindi mo ipakita eh. Pakita mo mukha mo. Open cam ka. Para sabihin natin hindi ka na sinungaling. Paano ako naging sinungaling? Sabihin natin gwapo ka sa akin. Aminin ko, gwapo ka sa akin. Ito na, brother. Ay, bata pa ako, tay. Bata pa ka. Pisot ka pa. Brother Supot ka pa Aldrin, siguro eh. papasayan ko siya, ha? O, tingnan mo. Yan ba yung, ganyan ba yung kapat? Huwag kang Ganyan ba? makipaglaban sa Bro Joseph, Palataya mo? Bro Jun, Ganyan ako na ba muna. Palataya mo? Bro Jun, babasahin ko muna ito siya, no? Kasi Wala. hindi Wala ito ka masyadong binabasa ni Brother Eli sa kanila. Masyado Ito. kang mainit. Mas mainit. Okay, ha? Sa ganyang style Kape mo, lang ang sa mainit. panampalataya mo. Ang mainit Wala na, ka bagsak pilan. ka na eh. Teka mo, Huwag ka makipagdebate sa akin. teka muna, mga Bagsak brother, ka teka na. muna. Masyado kang mainit, Bro Joseph. Jun, dahil lang, ha? Brother Joseph. Ito, babasahin ko muna Masyado ito. kang mainit. Kasi deep to binabasa ni Brother Eli. Ito, ha? Isaiah 19:19, Living Bible. Ito sinabi niya, in that day there will be an altar of the Lord. In the heart of Egypt, there will be the monument of the Lord at this border. Ang Diyos ang paggawa ng altar, ng monument ng ating Panginoon. At doon sasamba ang mga sino ba yung katuparan nito sa Egypt? 'Di ba ang Katoliko? Yan basahin mo. Basahin mo. Isaiah 19:19. Ang Diyos, ano yun? Anong mo? Ang Diyos ang Pakiulit niya. paggawa ng monument. In that day, there will be an altar of the Lord in the heart of Egypt. And there will be a monument to the Lord of each border. Di ba? Mababasa naman dyan. Wala namang imahe na nakalagay, di ba? Nagpagawa ang Diyos. Oo nga, paggawa nga ng bulto. Oo nga.
nagpagawa, Oo. pero hindi direct na sinamba ng tao. Hindi Tama? naman, di ba talaga, kaya na kayo nagsasabi na sasamba yung bato eh, yung kahoy, ang binasamba namin sa taas eh. Siyempre gagawa ka ng larawan ko, may larawan ka nga oh. Wala ka ba larawan sa Brother, inyo ng mga magulang hindi, mahal sa buhay? hindi ka sasamba sa Rebulto, brother. Hindi nga sumasamba Kaya ka nga, sa kaya nga rebuto. may Diyos tayo eh. O may kasi ipipilit yung, Siya lang wala eh. kaming aral niyan. Di Eh bakit, po na, di bakit po kayo, na sinabi bakit kayo ng Diyos nagparada na, sa Baguio? na, Nagparada kayo ng mga na rebulto? nagpagawa ng imahe na sasambahin mo. Eh bakit kayo nagpagawa kayo ng mga rebulto? Pinarada pa kayo sa Baguio. Yung rebulto ng Leon. Hindi mo ba alam yun? May ribulto, may Di totoo. Pag walang ribulto, Pinarado walang yung pa nga sa, totoo. pinarado pa nga sa Baguio yun. May ribulto, di may totoo. Rebulto, Oo, okay, kasi hindi naman pipilit dyan. sumasamba sa Sayang Rebulto. Sayang ano mo. Balik ka lang sa Katoliko. Wala yung ano mo. Sayang ang kaluluwa mo dyan. Hindi, brother. Paliwanag niyo muna ng maayos. Ikaw, brother Oh. Joseph, magbigay ka ng talata. Hindi talata. Oh, Hindi bigay ka. hindi ako makipagdebate sa iyo ng Biblia kay wala man Hindi. tayong Biblia. Sayang Sinas- makipagdebate ako sa iyo sa Biblia, wala kayong Biblia. Kung may Bakit yung Biblia kayo, magawa yung, kayo. yung Biblia, sa'yo ba akin yung lang, Biblia? gusto ko magpagawa kayo ng Biblia, saka na akong makipaglaban sa inyo. Wag ninyong Paano pagawa eh? Ito na nga yung Biblia na sinulat na, babasahin na lang ng tao. Ibig sabihin, Kung sasabihin mo, nagpagawa magpagawa kayo ng ng Biblia. May rebulto na yan. Umay na umay na kayo dyan. Lumabag na kami sa Kasi Diyos. yung Bible, Brother Aldrin, talagang produsyon ng Catholic Church. Talagang Without the Catholic Church, there is no Bible. walang Ang Biblia. Catholic Church ang nag-compile ng Bible. Ang nag-Catholic Church ang Hindi nagpangalan ng nag-compile, Bible. hindi Ang nag-compile ang Catholic Church naglagay Katoliko ng ng chapter. Biblia. Walang Kaya meron Biblia. kayong 1 Timothy 3:15 eh. At saka yung ang Catholic Church ang Bakit mo naglagay ng sinasabi, mga Brother verses. Joseph, Baka na hindi mo ano? alam yan. Gagawa Yung kami ng ibang ano. yan yung ini-insist ni Lalabas Brother na, Jun. lalabag kami sa Diyos. Kasi wala talaga kayong Bible. Nakikigamit lang kayo sa Bible produced by the Catholic Bakit Church. kayo nagamit Kaya ng nga- Bible? Kaya nga ipangaral yung So, ganun talaga. salita niya eh. So, Ano eh, sige lang. pinagbabawal Pero niyo- maya-maya na pinagbabawal mag-out naman niyo ang yung Gumagamit kayo na namin. hindi sa inyo eh. sunod naman ulit. Sige, Ay, bakit? sige, Sa'yo sige, ba bro. yan? Sa'yo Bro. ba yan? Bawal na pala Amen. kami gumamit Bulgari, niyan. sige. Hindi ako nagsabi sa iyo, sa akin to. Balik-balik Bawal ka na lang. pala kami gumamit niyan. Di Pareho wala lang na. yan sa Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, hindi sambahin ang ribulto mo. Hindi kami sumasamba ng ribulto. Yun ang dasal namin. Ama namin, sumasalangit Hindi ka, ka sambahin ang sumasamba ngalan pero mo, na nananalangin ang ka kay ano, ribulto kay mo. Maria. Oo, nagsimba kami Nanalangin sa ka kay ribulto. Maria. Tama Sa yung mali. ribulto, nagsimba kami, hindi. Ang puso, ang puso. Ang puso. Brother Jun. Tingnan mo. Diba sa imahe ni Maria, Kung kasi nag-ano ka, ipipilit yung sumasamba ano, ka. yung bintang mo sa amin. Wala kaming doktrina niyan, wala kaming ano niyan. Magpakita ka nga ng ano, ng talata o aral ng Katoliko, nagsumasamba kami sa Tama, hindi Brother, pakita. Sige. Biblia pa. Daming katoliko dito, brother. Sige nga, Hawak-hawak pakita mo ng nga. Mga Ano imahe. yun? Umaano Chismis pa mo nga. yan Mukha eh. mo ipakita Ito mo. barbero yan eh. Mukha mo hindi mo pakita, Biblia pa kaya? Sige na, pakita mo. Saan bang aral yan? Si Sisi? Wala kami aral yan, bro. Kung may pipilit. Oh, matanda na ako. Kasala ka lang. Nagbibintang ka. Di ako Huwag ka mag- nagbibintang. Eh, nasa- bibintang ka mo kami Mismo masama sa ang puso. pagsabi, Aldrin. Hindi ba yan? Respect Nagkakasala your ka? elder brothers and sisters. Ikaw wala kang respeto. Wala Lalo kami na siguro sa sala- magulang mo, hindi ka nagrespeto. Ang bayan ng Rebulto, wala kami ganun. Ibig sabihin, marunong ka pa sa magulang mo? Ha? May sinabi ba akong ganun? Ang inaano ko lang naman, sagutin nyo lang ng tama. Sagutin mo Hindi rin yung may- ako. Hindi yung Buksan mo mainit ang yung hindi Ka- hindi ano yung lang mo, mainit yung mag-open cam ka. pinapakita. Para Lalo ka makita na, tayo sa bandang Joseph. people. Yun ang katotohanan. Kasi ikaw masyado kang ano eh. Bro Yung Romy, masyado akong hot. tinigong to. Yung Ano maano bang yung affiliation dugo niya? mo. Tataas yung dugo mo. Taas dugo. Taas dugo. High Normal blood, ang high dugo. blood Oy. ka. High blood ka. Ang mataas ang dugo. Kay Kaya Romy. hindi ka marunong. High blood Kay ka na Romy, masyado. ano High ka, blood. Adrian? Anong high Ano blood? bang Anong high blood? affiliation Mayroon niya? ba high blood tumatawa? Wala. Wala. Anong Walang affiliation mo, katotohanan bro yung ano mo. Alvin? Mayroon ba high blood tumatawa? Kita. Hindi ka Ang tumatawa. babaw. Mismong mukha Ang mo. Hindi babaw lang yung makikita. ginagawa mo. Pakita mo mukha mo. Yung babaw ka lang. Pakita mo mukha mo. Oh. Bro Aldrin,
Anong affiliation mo ba? Pag ibabaw yung ginagawa mo. Bro Aldrin, Iba ba ano ang ginagawa ko? affiliation Ang mo? ginagawa ko sa'yo, wala naman akong ginagawa sa'yo. Magsabi ka lang na totoo. Oh. Magsabi ka ng totoo, unahin mong mukha mo, pakita mong mukha Sinagot mo. ko na yung kanina yung mga tanong mo. Bakit mo papakialaman kung hindi ako magpapakita? Ano ba meron? Sinungaling na ba yun? Ano ka ba, mulot to? Sa til mo. Tignan mo yung pag-unawa mo. Oh. Unang pag-anawa. Di ka ba makaunawa? Ikaw Wala. nag-aunawa ka? Wala Ano ba yung mga tanong Nakaunawa mo? ka ba? Ano ba Sinabi yung ko mga hindi. tanong mo? Wala. Sige, ano ba yung mga tanong ano mo? ka, no? Ako high blood. High blood ako. Yan ba yung may Matawa ako, high blood ako. panampalataya mo? Ganyan ba yung panampalataya mo? Nakatawa para kang ano? Oo. Bakit? Bakit kung tumatawa ko, nasabihin mo high blood ako? Pangimbabaw ka Bakit lang. sabihin na high blood tatay. ako? Bata ka pa Pangimbabaw doon, ka, tatay. magpatuloy ka muna. Magpatuloy ka Tignan mo. muna. Ganyan yung panampalataya mo. Oh. Diba? Hindi ka magpakita sa iyo, Kaya sa iyong nakuha mo manoy, sa dahil pananampalataya mismong mo. mukha mo, hindi mo pinakita. Kaya yung salita Ha? mo, walang ano. Kaya, Walang ano. Wala kang bakit ka masyadong magpakita unawa. sa Biblia? Mukha mo lang, hindi mo pakita. Biblia. Kalma sa sarili Inuunawa mo. kita kay bata ka pa. Ha? Tutoy ka pa daw, patutoy ka pa. Hindi kita kinakampi, hindi kita kinalaban dahil ito ba wala ito wala ba yung kaming dapat ikalaban sa iyo. panampalataya Kaya mo? ikaw Kasi- wala kang mang alam. You do not know what is the Bible. Ano yung interpretation ng Biblia? Sige, tanongin kita, what is the interpretation of the Bible? Sige. Oh. Sagutin mo ako, Aldrin. What is the interpretation of the Bible? Konsulto ka sa Bible. Sige. Oh, magsinungaling ako? Ha? Ako nagsinungaling? Ha? Wala akong sinabing sinungaling ka. Oh, Sinagot ko sa yung lahat yung mga sinabi mo. Answer me please. Answer me. What is the interpretation of the Bible if you know what is the interpretation of the Bible? Kung wala kang interpretation of the Bible, you do not know how to read the Bible. At hindi mo alam paano mahubad sa Biblia, pagtanggal sa Biblia, ang mga salita ng Biblia. Ano ang meaning ng mga salita ng Biblia? Wala kang alam yun, maghanap ka ng dictionary. Ano meaning? Ang dami na nga nakasulat dito. Ang dami Sabi nakasulat. niya nga na, Ang dami ano, nakasulat, di mo na naman dito, binabasa. Oh. dito pa lang sa sinabi ni Jesus na ano, Ano? Ano? na sila ang Diyos Ama ay iisa. Oh. Tapos sa lumang tipa, mababasa mo. Buksan mo Bawat ang sa mga kamera sa mo. mga Diyosan. Open your camera. Tapos sasabihin mo, Bakit kung ayaw ano mo? nasa Biblia. Ang demonyo ayaw magpakita ng mukha. Tignan Takot mo. yan sa holy water. Nangungusga ka Holy na water agad. pala, takot na yan. Di ba? Ako Nangungusga pa ka ang na galit. agad. Ako pa ang galit. Ako ang tumawa. Ako pa ang galit. Ikaw Nangungusga hindi ka na nagutin agad. kami, hindi ka galit. Nasaan sarili yung mo? unawa mo, tatay? Yan ang ano, pinagkaiba talaga. Masyado kang mainit. Nagrespeto. Dapat kalma. Ito pa tanong ko. Dapat kalma ka Ang lang. ama mo ba, yung respeto mo? Ang ina mo, ama mo, yung respeto mo, hindi. Patungal, ama ko yun eh. Respeto ko, magulang ko yun eh. Oh. Naniwala ka sa kilala? Hindi. Patungal, naniniwala. Oh. Kung naniwala ka sa kanila, ibig sabihin, una ka pa na tao sa kanila, kay marunong ka? Nauna ka na tao sa kanila? Bible ang inaano natin. Kaya nga may Bible. Bible, ipapasahin natin. Hindi muna tayo mag-usap sa Punta ka Bible, sa- kay malalim yan. Ang Biblia, deeper your understanding. Kaya hindi yung mapalalim, ang yung paniwala sa Diyos, hindi mo mapalalim ang paniwala mo sa Biblia dahil wala kang alam sa opening sa Bible. What is the interpretation of the Bible? Wala ka pang interpretation Ayun na nga, sa sinagot na nga kita Pagkatapos, kanina eh. Daldal ka na ng daldal yan. Sinagot na nga kita eh. Kung magbabasa naman ako ng talata, papakinggan mo ba? Oh. Sige, susupalpalin mo din. O, di ba? Bakit pakinggan ko yan? Oh. Biblia man namin yan. Tingnan mo. O, Biblia ay, yan. walang Hindi yan mangyayari Biblia pag... yan. Hindi yan Biblia Wala, ninyo. walang Wala kayong walang Biblia. mangyayari. Tapos, You have no pinagbabawal Bible. mo na Wala. ano. You have no Bible. Walang Aldrin. Biblia. Wala kayong Biblia. Tandaan mo yan. Oh. Bakit nakinig ako sa iyo? Ang pakinggan ko sa iyo, hindi naman namin inangkin na sa amin ng
nga dapat mong paniwalaan. Ha? Mo kausapin. Ngayon, ang tanong ko sa iyo na dapat mong paniwalaan, Alvin, buksan mo ang kamera mo. Kaya kung hindi mo mabuksan ang kamera mo, sinungaling ka pa rin hanggang ngayon. Oh. Kakapatan ko yun. O, karapatan mo yun. Bubuksan Ako, wala akong karapatan. Bubuksan ko yun. Wala akong karapatan Ang magtanong layo, sa'yo. ang layo na ng ano natin, usapan natin. Walang patutunguhan to pag ganyan ka. Ano walang patutunguhan? Ikaw may patutunguhan ka. Eh, walang mga... Wala. Kahit Opening magbigay pa lang ako sa ng Biblia, talata sa sinabi iyo, ko sa iyo, hindi mo rin naman What In 1 is the minute, interpretation of the Bro, Bible? Alvin, Wala ka gusto na, mo hindi ka ba na makasalita. maka- Hindi ka na makasagot. Makipag-argument kay Ayun, Bro wala wind ka up sa na kayo, wala tayong wind up na, pag-usapan. wind up na. In 5 minutes, sign up ko na, isa-sign off ko na. Ha? Okay, mag-close na kayo ng statement. 1 minute na lang, Oo. 1 Okay bro, minute. okay bro. Okay bro. Pasok ka lang Paul Aldrin sa sa aming platform mamaya. Ha? Paul Aldrin mamaya pasok ka sa aming platform, ha? Welcome ko ron. Ah, si Brother Joseph nyo. Ano ba ang ano yan? Ano bang pag-unawan yung yan? Christic minister lang ang Huwag mo lang, pagkasambahan. matanda yan, may ito dyan, baka atakin sa puso. Ikaw, kasalanan pa yan. So, Masyadong ano. mamaya na lang, Masyado. Paul Aldrin. Ano masyado? Masyadong kalatawa? Ikaw hindi ka tumawa, kinatabahan ka? Sa loob-loob, inis na inis Hindi ka na. pala tawa, hindi ka Alam ko tumawa naman yun. dahil natamaan ka na? Yung tawa mo. Tagos sa dalang puso. inis na yan. Pag ako magsalita, Yan. tagos sa puso, kaya wala kang puso. Paano naging tagos yun? Halata naman sa'yo. Sige Oh. na. Halata naman eh. Hindi ka nag-open cam. Oh. Kamera mo lang, hindi mo nabuksan. Takot ka sa mga tao, sa bandang people. Takot ka sa bandang people, makita ang mukha mo kung sino ka. Ha? Ako matatakot sa'yo eh. Kakapatan ko yun kung bubuksan ko Sagutin mo hindi. muna ako, what is the interpretation of the Bible para Sinagot ko na yan magkaalaman kanina. tayo. Para magkaalaman tayo, kaya Kanina marunong sa'yo. ka eh. Okay na Marunong yan, ka sa Kuya Bible. Cincy. Okay na yan. Okay na yan, Kuya Tapos Cincy. na po. Sign out Sige na bro, po. pwede mo. Sign out. Ay, close mo na yan bro, kaya walang kwan. Wala naman ka patunguhan daw. Sabi. Out na po, mga Pasok kapatid. na sa aming platform. Shalom, may God bless Aldrin, us. ha? Brother Rongy, Brother Teka namin. Jun, Sige. Aldrin, Okay, thank you sa lahat. may God bless us. Ganun talaga ako minsan kapag mag-uusap patungkol sa pananampalataya, hindi may iwasan na may mga ganong pag-uusap. Signing off na po, signing off. God bless. Next time ulit kung lulubin ng Panginoon. Bye-bye, God bless. Sige, bye-bye.